eh, intindihin din nila yung tinatawag ng rules of evidence na totality of evidence rule, no? Na intindihin mo yung lahat ng circumstances. Katulad nung sinasabi nila, hindi naman nila nakita na pera ang laman nung maleta. Yun nga. Alam nyo po, sa haba ng panahon, na-involve din sila sa pagbibilang, paglalagay, no? Kasi bundle by bundle yan eh. Pagkarga sa maleta, no? Nakita nila na binibilang ni Mark Tiksay, ni Paul Estrada, yung mga bundles of cash na sinisilid sa isang maleta. Nakita po nila yun eh. And I had been asked by some people kung ano ba ang role ng AFP dito. And under the law, basahin po ninyo yung Article 2, no? The armed forces of the Philippines shall be comprised of a citizen armed force. So, gusto kong i-emphasize yun. The armed forces of the Philippines is comprised of a citizen armed force. Alam nyo, itong sinasabi nilang, wag nyo na raw sabihin, wag nyo na nang tawagin na ex-soldiers ang mga 18 na ito. Isa dyan, nangunguna ngayon, si Mr. Ariel Querubin, no? Na nung una, ay pinepraise niya itong si Orly Gutesa at inudyukan pa niya. Yung ibang kasamahan ni Orly Gutesa ay lumabas na kayo para sabihin nyo ang totoo. Aba, nung lumabas yung 18, ang sabi na niya, ginagamit na lang daw itong 18. No? Where is the principle there? No? Where is integrity there? Where is consistency there? So, ang sinasabi ko ngayon, actually, lahat tayo, we are members of the armed forces of the Philippines. We comprise the citizen armed force. Legally and technically and constitutionally, lahat tayo sundalo para sa bayang Pilipino, no? Para sa bansang ito, lahat tayo ay sundalo. Sa sinasabi niyo yung attorney, saan patatakbo yung mga kababayan natin? At ano pang pinag-uugutan yung pag-asa? Yun na nga, tayong mga mamamayan ay dapat we invoke our constitutional right, no? Dahil nakasaad diyan, all government authority emanates from the people. Sovereignty resides in the people. Sabi, di ba? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tayo po ang mga mamamayan, ang tunay na makapangyarihan sa bansang ito. Kailangan, at nawala po yan, no? Nawala po yan sa ngayon. At kailangan we reclaim, the people of the Philippines should reclaim that constitutional mandate, that constitutional philosophy, that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Nabanggit nyo, Sumagot, Attorney Levy, sumagot, nag-text. Sabi, noted daw, noted. Attorney Levy, nabanggit nyo po si Zaldico. Meron bang pagkakataon na siya ay nag-reach out sa isa sa mga dati naman niyang security, no? Para siya ay makipagtulungan na finally. Meron bang ganun? Wala po eh. Itong si Zaldico, naglalaro-laro pa ngayon eh dahil napromesahan na he will also be protected. Kasi ang utos sa taas daw, everybody will be protected, no? So, dapat walang magsalita, etc. Kaya nanahimik itong si Mr. Zaldico siguro. Pero yung paglabas naman ng mga dating sundalo na ito ay independent of the decisions or tendencies of Zaldico. Pumanig man siya o hindi, wala po sa amin yon. Dahil tumitindig lamang po ang mga dating kasundaluhan na ito base sa kanilang nalalaman, personal knowledge. At i-emphasize ko nga po yan, no? Sagutin ko lang yung sinasabi ni Matibag at saka ni Kiko Pangilinan na dapat daw ang testimonya ay base sa ebidensya. At so far daw ay walang ebidensya na sinasabi ang mga kasundaluhan na ito. Ayun ang assertion ni Matibag at saka ni Senator Kiko. Parehong abogado po sila.
Ano ba, there are three types of evidence, no? Alam nila yan. Testimonial, documentary, at object evidence. Mm. At the highest form of evidence is testimonial. Superior po yan sa documentary or object evidence because even if you have documentary evidence, you need someone to testify on that document. If you have an object evidence, still that is meaningless if there is no one who will testify on that object. Kaya the highest form of testimony is testimonial. Ano ba ibig ang sabihin ng testimonial? Ang testimonial evidence po ay isang klase ng ebidensya that is derived from your senses perceiving facts, no? So yung mga senses mo, na-perceive niya yung fact, may narinig ka, may nakita ka. That is part of testimonial evidence. Eh ang gusto nila, halimbawa, may nakita kang bumaril sa isang tao, hindi daw sapat sa kanila na nakita mo, kailangan may dokumento. Anong dokumento? Pinicturan mo yung saksakan o barilan, Live mo. no? Kailangan meron kang object evidence, meaning dapat hawak mo yung maleta na may lamang pera. Eh, intindihin din nila yung tinatawag ng rules of evidence na totality of evidence rule, no? Na intindihin mo yung lahat ng circumstances. Katulad nung sinasabi nila, eh, hindi naman nila nakita na pera ang laman nung maleta. Yun nga. Eh alam nyo po, sa haba ng panahon, na-involve din sila sa pagbibilang, paglalagay, no? Kasi bundle by bundle yan eh. Pagkarga sa maleta, no? Nakita nila na binibilang ni Mark Tiksay, ni Paul Estrada, yung mga bundles of cash na sinisilid sa isang maleta. Nakita po nila yun eh. At medyo kwan na nga eh, they are almost taking liberty in assuming that yung dinedeliver nila ay pera ang laman. Kasi naman, ano ba ang pwede mong ilagay sa loob ng maleta na kailangang merong security escort ang mga maleta na ito? Hindi naman ho siguro mga damit yan. Hindi rin naman po siguro mga dokumento yan. Anong klaseng dokumento po yan? Yung 56 na maleta, puro dokumento, dadalhin sa bahay mo? Tapos naka-bulletproof na SUV at helicopter pa. So, meron naman tayong tinatawag siguro na common sense at saka reasonable mind. Mukhang So, wala. Atty. Lagi, yes, may tanong ako. Because in all of this, no, two names will always crop up. Correct. Yung Mark Tiksay at si Paul Estrada. Do you happen to know kung nasaan na sila ngayon? Ano yung nangyayari nila? Nandito pa ba sila sa bansa? O ano yung naririnig ninyo? Kung Wala na nasaan po. yan? Nung iniipit nila si Saldico, no, ang sabi nila noon kay Saldico ay huwag ka munang umuwi, mag-stay put ka muna dyan, etc. No? Kasi pumunta sa Amerika, nagpa-check up kasi meron siyang heart condition. So, nung nasa Amerika siya, pabalik na sana, sinabihan siya na wag mo nang bumalik. And then after a few weeks, siya na ang nilalaglag na mastermind. Kaya nagsalita po siya, no? Kaya nung bago siya magsalita, lumabas sa social media para ibahagi sa publiko ang kanyang nalalaman naman, ay inutusan na niya ang kanyang mga executive assistants na umalis ng Pilipinas. Ang last na balita ko ay si Mark Tiksay nasa Singapore, si Paul Estrada nasa Argentina, sa South America, no? Pero of course, I'm sure that they are moving around also, and I am also sure na meron silang mga special visa to other countries na napupuntahan nila, yung mga investors visa na nasasabi, or yung katulad nung kinuha ni Kwan, ni Secretary Gibo Teodoro sa Malta, for example, no? Mga ganon. Kaya nakakaikot din sila. At isa sa mga executive assistant ay kasama ni Mr. Saldico
para sa mga, alam mo na, pag may inuutos si Saldico, sanay kasi ang mga ito na pati pag-charge ng telepono nila ay inuutos pa, no? So, kailangan nila yung ganon. So, Pero ibig how mo sabihin, Kuya, how crucial are these two people, si Mark at si Paul Estrada, in the general narration of these witnesses, attorney, at pag hindi sila nakakapag-testimonya or hindi na tatanong, hihina ba yung kaso ng Brave 18 at yung additional witnesses? Hindi naman, no? Although they will corroborate what the former soldiers are claiming to be a scheme in the reception and delivery of billions of money to politicians, no? Pero kung lalabas sila, 5 po sila yan na executive assistants. Kung lalabas sila ay maganda. Pero yung sinasabi ng mga sundalo ay sapat na, no? Pero itong si Saldico sana, ito ang isang maganda na lumabas at magpakalalaki at sundin niya yung sinasabi ng kanyang anak. Kinausap siya ng kanyang anak na kailangang magsabi na siya ng totoo, lumabas siya dahil nakakahiya na, no? at apektado Isipin mo po yung mga nasa gobyerno, they are supposed to be serving the interests of the people, but they are actually serving their own interests at the expense of the people. At gagamitin pa nila ang mga security forces para itago ang katotohanan, no? And I had been asked by some people kung ano ba ang role ng AFP dito. And under the law, basahin po ninyo yung Article 2, no? The armed forces of the Philippines shall be comprised of a citizen armed force. So, gusto kong i-emphasize yun. The armed forces of the Philippines is comprised of a citizen armed force. Alam nyo, itong sinasabi nilang, wag nyo na raw sabihin, wag nyo nga nang tawagin na ex-soldiers ang mga 18 na ito. Isa dyan, nangunguna ngayon, si Mr. Ariel Querubin, no? Na nung una ay pine-praise niya itong si Orly Gutesa at inudyukan pa niya yung iba na yung ibang kasamahan ni Orly Gutesa ay lumabas na kayo para sabihin niyo ang totoo. Aba, nung lumabas yung 18, ang sabi na niya ginagamit na lang daw itong 18. No? Where is the principle there, no? Where is integrity there? Where is consistency there? So, ang sinasabi ko ngayon, actually, lahat tayo, we are members of the armed forces of the Philippines. We comprise the citizen armed force. Legally and technically and constitutionally, lahat tayo sundalo para sa bayang Pilipino, no? Para sa bansang ito, lahat tayo ay sundalo. Number 2, ang sabi doon the armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Wala siyang ginamit doon na government. No? At sumunod pa na sentence, nakalagay doon, the armed forces of the Philippines have to protect the territorial integrity and sovereignty of the country. So isipin mo, binanggit niya yung people, sovereignty, and territory. Hindi niya binanggit ang government. That is why the armed forces of the Philippines is not the protector of the government. It is the protector of the people and the state. And the people now are being victimized by a systematic and widespread looting of the public coffers na nawawala na ang pera para sa kalusugan, sa mga ospital, sa mga eskwelahan, wala nang nako-construct na building, no? Sa mga kalsada na pangit na dahil ninakaw ang pondo. So, biktima na ang Pilipino dito, no? And sabi, protector of the people and the state. Alam niyo po ba na objectively, no? Let us discuss this in a political scientist point of view. We are now a failed state. We are.
there is no more rule of law. Mhm. There is no more, di ba, nakalagay sa Article 11 ng Constitution natin na yung mga public officials dapat ay laging handa na managot sa taong bayan. Wala na po yan eh. Mhm. So, yung ano ba yung elements ng state? People, government, sovereignty, and territory, no? Tingnan mo yung territory natin ngayon, bago na yung Bajo de Masinloc. Hindi nila naprotektahan. No? Mhm. People, biktima na ang mga tao ngayon. Tumataas ang unemployment rate, tumataas ang inflation rate, abot na tayo ng 8%. Ang poverty incidence, hunger, tumaas na, lumampas na sa 50%. Ano pang gusto nyo? GDP? Swerte na po tayo pag dito sa second quarter ay nakasampa tayo ng 2% na GDP. No? Swerte na tayo niyan. Peso-dollar exchange rate, bumababa. Ang sabi ng UP School of Economics, we are now under economic stagflation. No? Pag intindihin po natin yung stagflation, stagnant ang economy pero tumataas ang inflation. Matindi po yan dahil walang bagong production, hindi tumataas ang sweldo, dahil hindi makapagbigay ng mataas na sweldo ang mga nagnenegosyo dahil lugi ang negosyo, pero tumataas ang bilihin. So karamihan sa mga wage earners ay matatamaan dito. Kaya stagflation, and it takes years to recover from that state, no? Talking from an economic point of view. So, biktima ang mga tao. Ngayon, meron bang governance? Kasi government is one element of state. Wala nang gobyerno ngayon eh. Tingnan nyo ang NBI. Tingnan nyo, tingnan nyo ang House of Representatives, captured ng executive. Tingnan nyo ang Senado. The executive is trying to capture the Senate. Where is balance? Where is check and balance now? Where is independence of the three equal branches of government? No? Wala. So ang- wala na yun. The Constitution, wala na. It's just now a mere scrap of paper for these people. No? Yes, sir. Marlon, yeah. Sa sinasabi niyo yung attorney, saan patatakbo yung mga kababayan natin? At ano pang pinag-uugutan yung pag-asa? Yun na nga, tayong mga mamamayan ay dapat we invoke our constitutional right, no? Dahil nakasaad diyan, all government authority emanates from the people. Sovereignty resides in the people. Sabi, di ba? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tayo po ang mga mamamayan, ang tunay na makapangyarihan sa bansang ito. Kailangan, at nawala po yan, no? Nawala po yan sa ngayon. At kailangan we reclaim, the people of the Philippines should reclaim that constitutional mandate, that constitutional philosophy, that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yun po ang nakikita kong solusyon sa ngayon. Which brings us to this very, very important question, no, Attorney Levy, no? I remember nung unang interview namin sa inyo, tinanong kita, do you consider the Philippines now as a failed state? This was in March, I think, no? Nung unang lumabas yung Brave 89. At ang sabi mo, you still have hope. Now, you are a few months later, no? Sinabi mo na talaga, because I believe then in March that we are already in a failed state. Now, sinabi mo, we are in a failed state. At nakikita natin yung constitutional crisis doon sa leadership sa Senado. Ano ho ba yung nakikita mo dito, Attorney Levy? Having two Senates, no? Practically dalawang Senado. Yung sinabi ni SP Alan Cayetano na Senado ng Pilipinas at yung kay Gatchalian na Senado ng Malacanang. How do you then solve this impasse, this deadlock? At saan tayo patutungo? Kung ganito na lang, do you foresee somebody from the Cayetano block transferring into the Gatchalian block?
Yeah. Ah, Attorney, sorry, sundatan ko lang po yung sinabi ni Kuyang Ibi, no? Kawalan na po ba ng pag-asa ng Brave 18 or ng kasong ito kung makabuo man yung paksyon ni Senator Gatchalian ng 13 para sa Hindi po, kanila? haharap pa rin kami. Haharap pa rin kami. Mhm. Haharap pa rin kami. Pero alam nyo ang danger dyan, no? No less than Malacanang issued a public statement that it is recognizing the Gatchalian bloc. Yes. The danger lies on the fact that Malacanang is undermining the independence of the legislative branch. There you go. Oh. Malacanang should have this common sense or decency na magsabing wala kaming pakialam dyan kasi independent branch of government ang lehislatura. Mm. Pero isipin mo, papanig sa isang block ang Malacanang. So maliwanag po ito na wala na yung check and balance, which is the very soul of a republican system of government that we have, no? Maliwanag diyan na ang crucial the crux, no, the center of our democracy is based on the equality and independence of the three branches of government. Kasi kung merong isa lang dyan na hindi na independent at hawak na ng isang branch, sira na po yung konsepto na yon. Wala na po yung tinatawag nating republicanism at saka democracy. Dictatorship na actually ang nangyayari ngayon. Are we a failed state? Attorney Levy, no? Kamakailan, ang laging narrative ng Malacanang, at kahit ni Senator Ping Lacson, ang sabi nila si BBM daw, ang may gusto at ang may pakana at nagbunyag ng iskandalo sa flood control. So sa nakikita nyo ngayon, may sinseridad ba kay BBM na malaman talaga ng kanyang administrasyon ang punot dulo ng flood control scandal, pati yung maleta scandal? Alam niyo po, alam niya naman umpisa pa lang yung ganitong magiging nakawan. Bakit ko nasabi yan? Pag magkaroon lang tayo ng malaya na investigasyon, walang pressures, no? And yung mga nasa gobyerno ay maging transparent. Ang una kong gustong matingnan, noong umalis si President Duterte noong June 30, no? Meron siyang iniwan na around 2 billion na confidential funds sa Office of the President. Yan po ang unang tinarget nila. September pa lang liquidated na yung confidential fund na yan. So noon pa lang sabi ko, oy, this is portentous, sabi ko. Hindi maganda yung unang mga hakbang. Kaya try po ako na mag-observe, magmasid, and true enough, no? Yung indikasyon na yon ay nagpapatunay ngayon kung ano ang talagang intensyon ng administrasyon na ito. Palagay ko alam ni President BBM yung nakawan na ito at inunahan na niya na ilaglag ang kanyang mga kasamahan para masalba yung sarili niya. Attorney Levy, last from my end, no? Kumusta po ang moral ng ating Brave 18 dahil po sa pang-iinsulto na naririnig natin mula sa mga Tulfo brothers na tawagin na lamang silang kargador? Kumusta po ang kanilang mga moral? At kayo po At kayo po na bilang tumatayong kuya, tatay nila or tinitingnan nila para sa tulong, ano naman po yung nararamdaman niyo para din sa kanila? Nawala si Attorney Levy. Actually, kanina may mga comments dito na medyo nawawala din yung signal niya, no? We'll have to wait for his signal to return. Nakabalik, no? May last question pa rin ako.
May point in Oo. question dito eh. Baka ano din, baka may lakad na rin, no? Because he was already preparing, no, ng ano, no. Oo. Ang, So, ang ganda. Pero kuyang, sige, no pressure to no Mm. pressure sa kanya na Pero makabalik. thank you, Kuyang. Thank you. Pero At thank you kay salamat. Atty. Levy and kay Ma'am Malu, no? Sana Oo. mauulit. Ang dami natin natutunan. Dami Pero natin. Oo. makikita, maririnig natin yung consistency, no? Kasi hindi mo siya mabali. Parang sa ibang paraan niya sinasabi, yung dati na rin niyang sinabi. Kaya yung sa comments din na appreciate nila yung consistency ni Attorney Levy, no, sa mga pahayag niya. Ito nakabalik naman. Nakabalik na? Ito yung importanteng tanong din, Pam, Marlon, no, na tinatanong. Wait lang, Kuyang. Ibalik lang natin si Attorney Levy. Ayun, Attorney, welcome back. Hello? Yes, Attorney, yeah. Hi, Attorney. Opo, Ayan. nawala tayo dun sa kanina, Attorney Levy, no? Ay, Yan na nawala naman. si Attorney Levs. Sige Ayun po, kumusta po ang moral ng ating mga Brave 18? Okay na? Sa mga, balikan Yes. po natin kung saan tayo naputol Hello? kanina. Naririnig niyo po kami, Attorney Levy? Attorney Levy, naririnig niyo po kami? Hello? Opo, naririnig po namin kayo. Parang may problema yung ano niya, yung device. I think naka-cellphone siya. Naka-cellphone Sa- kasi siya. sa latag ng cellphone. Kasi ang gusto ko kasing itanong kasi ang daming gustong magpadala ng tulong sa mga sundalong yan after nakita nila yung testimonya nila doon sa Senado, no? And it seems na walang opisyal na mga kasi meron akong nakikita, nababasa na nagpo-post na din na kung gustong magpadala ng tulong. Ang problema niyan, Pam at Marlon, baka doon idirekta sa kanilang mga GCash o sa kanilang mga bank account at i-claim nila ngayon na ibibigay nila doon sa mga Attorney Levy, can you hear us? Yes, I do. Ayun po. Ayun Okay, po. go ahead, Pam. Yung po, naputol tayo kanina, kumusta po ang moral ng ating mga kaibigan sa mga insultong tinatanggap nila mula mismo sa mga senator para natawagin silang mga kargador na lamang. Alam mo po ang sabi nila, Attorney, mukhang angkop yung tawag ni Tulfo sa amin na kargador kami. Dahil karga-karga namin ngayon ang maaaring kinabukasan din ng ating bansa. Ayun. Karga-karga namin ngayon yung obligasyon. Karga-karga namin ngayon yung bigat ng problema ng ating bansa na doon sa aming buhat-buhat ngayon, yung aming bit-bit ngayon na katotohanan, ay maaaring siya ang magpapabago sa ating bayan. No? So, alam nyo, mas malalim pang mag-isip ang mga ito kaysa sa ibang mga nasa Senado eh. Tama. Oo. Kasi dagdag ko na rin, Attorney Levy, no, yung tinawag silang basurero, no, ay sa amin maganda 'yon, no. Kasi marangal yung pagiging basurero at pagiging kargador at itong mga former soldiers na ito ngayon, inilalabas nila ang totoong mga basura ng mga kurakot na opisyal diyan sa ating gobyerno. Kaya saludo po kami sa inyo at sa kanila. Pero Attorney Levy, this is one of the most important questions din, no, na ang ating mga publiko ay nagtatanong, no. Nung nakita kasi nila yung testimonya ng mga ilan doon sa Brave 18, doon sa kay Senator Marcoleta subcommittee hearing, marami pong nagtanong at gusto magpadala ng kunting tulong doon sa mga ex-soldiers natin. At meron na akong nakikita at napapansin, Attorney Levy, no, na mga nasa social media na nagpapasaring na para bang doon ipadala sa kanila ang tulong, tapos sila na ang magbibigay. Ang dami ko rin, no, sa kay Pam, kay Marlon at sa akin, nagtatanong, can they send it to me? Sabi ko, no. At best, we will ask Attorney Levy Baligod kung may magpapadala ng tulong, kanino ipadala at huwag nang idaan ng kung sino-sino pa. So, once and for all, Attorney Levy, can you clarify to the Filipino people kung gustong may tulong pinansyal na ipapadala, saan po? At kung tumatanggap po ba kayo on behalf of the Marines?
Yan pa ho ang pinag-uusapan namin dahil maselan na issue yan. Mhm. Ayaw din ng mga kasundaluhan natin, no? Yung itong 18 na tumanggap na diretso sa kanila. Kaya pinag-uusapan namin yung sistema. At isa sa aking naiisip pa nga ay pipili ako ng isang bishop man lang, no? Ng isang bishop na kung papayag siya sa kanya ipadala para wala tayong question about the handling of the donations or help, no, for this Brave 18. Pero hindi pa ho namin nafa-finalize pa kasi lahat kami, no, pati sila ay sensitibo na mapag-usapan yung mga ganyang bagay. Oh, okay. Wow. Pero maganda naman po ang intensyon ng ating mga kababayan. Gawa nga ng ang dami na rin pong mga personal na sacrifices, mga magulang na nagkakasakit, mga mahal sa buhay na pumapanaw at hindi man lang mapuntahan dahil sa pakikipaglaban. Pero sana po kapag po nagkaroon na ng magandang proseso at sistema dyan, mabalikan niyo ho kami para naman po makatulong din. Tama po yan, no, Miss Pam, dahil marami pong, ang sabi nila ay, sir, pakisabi na lang sa mga nagme-message na maraming salamat sa kanilang intensyon na tumulong sa amin. At kung ano man ang mapag-isipan na pamamaraan ay pwede pong ganon, no? Pero sa ngayon pa lamang ay sinasabi na nila yung kanilang taos-pusong pagpapasalamat sa lahat ng ating mga kababayan na naiintindihan yung kanilang sitwasyon at handang tumulong, no? So maraming salamat po. Tama yan, Una- Attorney Levy. Tama yan, Attorney Oo. Levy, kasi hindi malayo. Dahil alam naman natin, itong administrasyong ito gagawin ng lahat ng paraan para lamang lalo masira yung credibilidad ng Brave 18. No? At posible Oo. na kung i-open nila kung saan basta-basta lang yung account number nila, baka may magpadala ron ng drug lord. Saka sila balikan. At eto sabihin, katunayan, tumatanggap ng pera yan sa masamang Actually, manipulation. na-capture mo, Boss Marlon, no, yung aking agam personal na agam-agam. Oh. Na-capture mo. Actually, yan po ang the central reason, the main reason why hesitant kami dahil may magpadala lang dyan na mga kriminal. Sasabihin nila, uy, nag-remit ako ng binenta kong droga dito sa kay ganito. Correct. So, yun ang hindi ko lang masabi kanina pero yan po ang pinaka mabigat na dahilan na mahirap. Kaya naisip ko nga po ng isang bishop na lang kasi imposible naman po na mag-remit sila sa isang bishop. No? Oo. Pero Wise move, Attorney. Oo. Opo, Last question ipaalala na ko lang lang po, from no? sorry Pam and Kuyang Ibi, no? From my end, balikan ko lang yung pork barrel. Kasi doon ka naman talaga unang nakilala. Doon unang nakita yung talino, tapang at galing ng isang Attorney Levy Baligot. Ang tanong ko po ngayon, anong extent ng participation at culpability ng mag-asawang Bongbong Marcos at Lisa Araneta Marcos sa PDAP scam through Maya Santos? Paumanhin mo, Boss Marlon, no? Alam ko yung tinutumbok mo. Pero ako yung tao na kung hindi ako mag-file ng kaso sa ombudsman, I do not want to talk about it in public. Katulad nung itong kasalukuyang issue natin, immediately after the press con ay pumunta ako sa ombudsman para mag-file ng kaso because I shared it with the public dahil iba ang circumstances ngayon eh. Pagpasok mo kasi, pag inuna mo ang ombudsman, meron ng secrecy, no, confidentiality sa proseso sa ombudsman. And we will be gagged. Hindi kami makapagsalita sa publiko. So ang agam-agam ko noon, baka itatago lang ng ombudsman ito kung hindi kami magsasalita muna. So, totoo pong nangyari yan sana. Kaya minabuti ko na i-share muna sa publiko. No? Ngayon, dito sa tinatanong po ninyo, actually, wag nyo na ho akong tanungin dyan. Meron namang affidavit si Ginang Napoles eh. No? At I think it is available sa cyberspace.
kung ano yung sinasabi ni Ginang Napoles. Nasa affidavit niya po yan. Pero kung sa akin po, kahit anumang ebidensya or testimonya ang meron ako, kung hindi ko naman isasampa sa ombudsman yan, ay ayokong pag-usapan. At bakit po hindi pa naisampa sa Office of the Ombudsman? Kasi noong time ni Ombudsman na Conchita Carpio Morales, ay pagkatapos ng 4 na senador at 25 na congressmen ay natigil na, no? Pagdating naman ni Ombudsman Martires, ay naglabas siya ng internal memorandum, if I'm not mistaken, calling for a moratorium on the investigation involving PDAF cases, no? So parang it became an official policy of both government and the Office of the Ombudsman na itigil na ang investigasyon sa Ombudsman. So kahit mag-file po ako, hindi na po yan gagalaw. At nangyari po yan noong nag-file ako sa panahon ni Ombudsman Conchita Carpio, no, ng karagdagang mga kaso, ay hindi na niya pinansin. Wala nang aksyon. Kasi si Napoles ay isa lamang sa 7 na ganun ang negosyo, no? At si Ginang Napoles ay pangalawa lamang in terms of percentage sa binibigay na kickback. Kasi si Ginang Napoles 60%, pero yung isa 70% ang binibigay niyang kickback. So nag-umpisa rin po akong mag-file na ng ibang cases involving other Napoles-like. Pero hindi na pinansin ng ombudsman. So sa akin, mahirap namang mag-file pa ako dyan. I will expose my witnesses to unnecessary danger na wala namang patutunguhan yung isasampa namin. Right? Yun. Ayun. Attorney Debbie, bago tayo magtapos, ang iyong mensahe ngayong araw ng kalayaan sa ating kapwa at siguro sa leaders ng bansa. Pangalawa, dalawang bagay po, no? Una, gusto kong ipaalala sa ating mga nasa gobyerno yung Article 11 Section 1 na ang sinasabi, public office is a public trust. No? Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest life, no? Meron ngang nagbibigay ng tip diyan na 750,000 eh. Pero modest life ba 'yon? Bawal po 'yan sa constitution, no? So, wag niyong pagtakpan ang effort ng mga ordinaryong mamamayan na humanap naman ng hustisya sa pagnanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Pangalawa, ngayong araw ng ating kalayaan, ang isang katanungan ay, totoo bang malaya ang Pilipinas? No? Sa palagay ko hanggang ngayon, hindi pa malaya ang Pilipinas. Hindi malaya sa kontrol ng dayuhang pamahalaan, mga banyaga. No? Hindi pa tayo malaya sa kahirapan, hindi pa tayo malaya sa isang gobyernong mapang-api, mapang-abuso. Hindi pa tayo malaya sa mga magnanakaw na mga politiko. Kaya ipagpatuloy natin ang naumpisahan ng ating mga national heroes. Our national heroes, the likes of Rizal, Mabini, Sakay, Bonifacio, Juan Luna, they started writing our quest for true liberty and freedom, no? At yung isinulat nilang kasaysayan natin ay hindi pa tapos. At tayo ngayon sa kasalukuyang panahon ay may obligasyon na ipagpatuloy ang inumpisahan nilang kasaysayan natin. Ipagpatuloy nating hanapin ang tunay na kalayaan. We continue looking for a government that we deserve. We continue looking for a country that we deserve, no? At mahahanap lamang natin 'yan kung magtutulong-tulong po tayo ngayon. And it is about time that we should be united in sentiment, in thought, and purpose so that we can achieve the
courage and the strength that we need to crush the evil that is besetting our nation, our country right now. Yan lamang po ang masasabi ko ngayon. At maraming salamat po sa inyong tatlo, Ma'am Pam, Boss Marlon, Boss Evie. Marlon lang po, attorney. Opo. Oo. Kami po ang nagpapasalamat sa inyong tapang at malasakit para sa ating bansa. Lahat ng inyong mga sakripisyo na ginagawa ninyo sa kabila ng pananakot at mga harassment na meron, no? Magpatuloy po kayo, nasa likod po ninyo ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Attorney Maraming salamat Leo. po. Salamat. Good morning Salamat sa po, mga Attorney ating Levy, kababayan. pati kay Ma'am Malu po and sa family. Thank you, Ingat thank po you. natin. Thank you. Salamat po. Salamat po. Attorney Levy, Amping saludo po. Grabe, no? ang ganda ng sinabi niya. Saka napaka-malumanay yung magsalita, no? Hmm. Napaka-malumanay, malaman, pero matapang. May sug, Tumayo, no? Isang may sug. tumayo yung balahibo ko nung Ako rin po yan. sinabi niya yung mga pangalan ni Sakay, ni Bonifacio, ni Yeah. Mabini, ni kasi ano na, no? Hindi pa kuyang, hindi pa tapos ang pagsulat ng kasaysayan dahil naipasa sa ating salinlahi ang pagpapatuloy ng paglalaban o pakikipaglaban sa ating bayan, no. Tapos Grabe. sinabi niya, hindi pa tayo tunay na malaya bilang isang bansa. Hindi pa tayo malaya sa impluwensya ng isang Banyaga. dayuhang pamahalaan, mga banyaga. Hindi pa tayo malaya sa mga magnanakaw, no? Hindi pa tayo malaya sa basta ang ako Dali. kaya hindi ako makapag-ano eh. Masakit eh. Hanggang ngayon, nakakulong tayo sa kahirapan. Hanggang ngayon, nakakulong tayo sa kagutuman. Hanggang ngayon, nananabik tayo na makalaya. Makaalpas, makawala sa tanikala ng mga kawatan sa pamahalaan. Totoo, no? Alam mo, ang pinakamagandang takeaway ko rin dito sa ating huntahan kay Attorney Levy, no? Yung buo ang moral ng ating mga magigiting na kasundaluhan na nakikipaglaban ngayon sa yung Brave 18 na yan and plus more na gusto pang lumabas, no? Na hindi sila na natitinag or natitibag ng mga insulto na sila'y tawaging kargador. Dahil, totoo yung interpretasyon nila ng pagiging kargador nila, bit-bit nila, pasan nila ngayon, itong mabigat na laban na ito para sa ating bayan, para sa ating bansa, para ma-expose ang korupsyon ng mga kasalukuyang nakaluklok. Karga nila, Pam, ang mga pangarap at kinabukasan ng mga susunod na salinlahi ng mga Pilipino. Pero I have to also emphasize, no, again, na wala pong humihingi, wala pa pong detalye kung merong magpapadala at kung merong hihingi ng allegedly tulong para doon sa mga kasundaluhan natin at even kay Attorney Baligod, wala pa pong GCash or any account number, hindi pa po sila tumatanggap ng anumang tulong. So pag kayo po ay merong napapansin sa social media na inaako at doon sa kanila ipapadala, i-red flag nyo yan at isend nyo sa amin, isend nyo sa akin sa DM para ma-call out natin pag meron kayong nakikita at napapansin na ganun. Because I repeat, wala pa po. Official ang announcement ni Attorney Levy pagka napag-usapan na nila kung paano yung sistema sa pagtanggap nga, no, ng mga donasyon na yon, ipopost yan ni Attorney Levy, no. Pero pa Marlon, ito yung isang very very heartbreaking sa atin. Alam mo yung hirap na dinaranas ngayon nitong mga sundalong ito at yung hirap na dadanasin pa nung 14 at nung 7 pag lumabas man sila. 10 Pero- na kanilang pamilya, kuya. 10 Tama, na kanilang pero- pamilya. Pero pinili nila na wag muna, hindi kami tatanggap muna dyan. Hindi Oh, muna despite din dun sa isa pang insult na sinasabing naghihirap na kasi yung mga yan. Di ba? Di ba yun yung unang build-up Yes, si Matibag. Si Matibag ang may ano yan. Ang may statement yan. na kaya Pero sila ang gusto niya ipunto, vulnerable ang mga ito para suhulan at pagkakwartahan yung kanilang mga testimonya. And this is the true soldier, the true Marines that they are. And ang Hindi- masaklap po yan, aminado tong 18 ito at proud sila na maging kargador at pasan-pasan nila yung
kahirapan para lamang sa kinabukasan ng salinlahi ng Pilipino. Dapat tayong mga Pilipino mismo ang maging kargador din sa ating mga sarili. Hindi tayo makokontento sa social media, hindi tayo makokontento ng kung ano-ano lang. Kung gumagawa ng paraan para magpakita ng katapangan ang 18 kargador na ito, dapat tayo rin mismo na nagsasabing nagmamalasakit tayo sa ating bayan. Dapat maging kargador na rin tayo. At let me drive this point again. Very, very interesting description of Attorney Levy, no? Kung nakikita natin ang tapang at yung pagtitiis ng ating mga testigo ngayon, ay siya namang nakikita natin ang pagiging spoiled brat ng mga putang inang ito na akusado. Tama si Attorney Levy, kahit madapuan lang ng lamok, natataranta na yung mga parents, no? Isipin mo, nawalan nga ng aircon yung CR. Issue na, di ba? Di ba? Anong ginagawa nila? Na-hurt yung ego. Ano ba yung, instead of confronting the evidence and the allegations, cyber libel dito, cyber libel doon, defamation doon. I mean, it comes with the territory. Pagka politiko ka, yung onion skin doctrine. Itong mga politiko kasi natin ngayon, Pamat Marlon, I call them the politician's paradox, no? Makapal yung mukha, pero manipis yung balat. Thick face, pero onion skin. Yun. Manipis yung hiya, Kuyang? Manipis ba yung hiya? Yeah. Yun, sa sobrang kapal ng mga pagmumukha, wala nang hiya. Pero wag ka, Pam, ha? Hindi totoo naman ng bababae si Erwin Tulfo dahil may asawa siya, may mga anak siya. At more than that, he is also a prayerful person. And this is according to him, ha? Ewan ko. Pero yan yung nakakatakot. Nakikita mo yung kumpiyansa na meron si Attorney Levy kanina. Nakakatakot yung ginawa nila. So, pumunta sila sa mga korte at nagsampa ng mga ganyan. Unang-una, without the understanding, ngayon ko lang din naman nalaman to na kung saan lang yung nasasakupan ng opisina mo. O yung sabihin na natin si Barbers because hindi na siya nakaupo. Sige, doon ka. Kung yung iba pa na hindi nakakaunawa, no? So, kung nai-interpret ng tama ng isang abogado, bakit naman sinicircumvent ng iba? Tapos, di ba lagi nating laging challenge dyan is, nagsampa ka ng kaso, handa kang maglabas ng ebidensya mo at handa kang mag-react sa kung anong ebidensya ang ilalabas sa'yo. And yung fact na merong decency ang isang Attorney Levy Baligod na kumatok sa opisina ng isang Soto. Nakalimutan natin kung sa SP office pa rin yun o umalis na siya doon, no? Nakalimutan natin. Tinanggap naman siya, nakipag-usap. Siguro, ina-assume natin, malumana yung pakikipag-usap. Abay, nung sinabing ito ang hawak namin, tignan natin ngayon kung paano aatras o lalaro ang isang Soto. Diba? Kasi, nung tinanong ko ano yung body language ay hindi sinabi ni Attorney Levy. Kanila na lang. Ganon ka maginoo ang Attorney Levy. Ganon napaka-gentleman at hindi niya ni-reveal kung ano yung napag-usapan nila ni dating Senate President Tito Soto. Yun. And of Galing. course, maraming Thank you, salamat. Kuya Ibi. Thank you, Kuya Ibi. And of course, maraming salamat din kay Senator Robin Padilla sa pag-accommodate niya. Oo. Maraming salamat din na Marlon at Pam, no? At totoo po sa kaso po ni Attorney Levy Baligod, nakikita natin yung mukha ni Attorney Levy, nakikita natin yung mukha ng mga lalaki na mga makikisig at matatapang na tumayo for our country. Pero all of them, sa likod nila ay yung pinaka-strongest, yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga kabiyak sa buhay, kay Ma'am Malu Baligod. No? Ma'am Malu, thank you po. Ingat po lagi. Ma'am Julie. Ma'am Julie, ni Congressman Mike, di ba? Ma'am Mia Rodriguez, no? Asawa yan yung mga strong, pero sila rin yung vulnerable na mag-breakdown kapag sila na lang. Diba? Pero sa amin naman ni Kuyang Ibi, si Ma'am, yung aming mamam. Mamam tayo, Kuyang Ibi. Kinabahan ako for you, Marlon, ha?
Yung kabog ng dibdib ko, uy, ano sasabihin mo, Marlon? Mama, inom. Ikaw naman, yun. Pero never yung nakita yung mga strong women na yan na nasa entablado at nasa harap ng mga camera ha, na bumibida. 'Di ba? So doon natin nakikita na talagang yung kanilang pakikipaglaban ay totoo at siguro ay nagpapatibay na rin ng kanilang relasyon bilang mag-asawa. So saludo po. Sana matagpuan ko na rin yung ganitong klaseng babae. Wow! Bigyan kita, ay gusto mo, supplyan kita isang case. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagtitiwala sa programang ito, kay Marlon, kay Kuyang, sa akin. And sa lahat sa inyo, wala tayo dito kung wala kayo dyan. Maraming salamat din sa kagaya nila Attorney Levy, yung mga sumasampa para mag-guest, no? Dahil may tiwala dito sa atin. Sa mga susunod na araw, sisikapin natin mapabalik din si Dr. Diachon, sino pa? Si Kong Mike din, kailangan may mga updates din, no? Oo. Titingnan natin si Attorney Vic naman araw-araw, hindi naman araw-araw, every other day nagpa-podcast naman din, no? Nagbibigay din ng sarili niyang update at mas yung mga laymanized na pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay, no. Saka marami din tayo sanang gustong imbitahin because doon patungkol din naman doon sa impeachment. Kasi Pam, if you remember, no, dalawa na ngayon yung scheduled na pre-trial conference. Kung saan June 15 ang kay Senator Alan Peter Cayetano at June 18 naman yung kay Win Gatchalian. So sino ngayon dyan ang susundin ng defense team ng Vice President? At kahapon nakilala na natin ang mga private prosecutors from the side of HRR, no? Kitang-kita natin. Tapos anong sinabi nila, Pam? Nung napakarami daw ang abogado ni VP Sara. Buong law office yun, parang 17 lawyers yun, di ba? Pero ngayon sila, Pam, pro bono daw. Nakita ko yung lista, hindi ko na lang muna ni-release. Putang ina, almost 100 lawyers, Pam. Private prosecutors, almost 100. Wala naman naniniwala pro bono kapag nandun ka sa side ng mga ganid. Yun sa side ng pro bono, Pam. Ano yun? Pro bonus. Pro bono. Pro bonus. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat, no, na nananatili dito. Ako po si Pam at si Inday Sara, ang aking presidente. Ako naman si Marlon at si Inday Sara Duterte, ang aking presidente. Ako si Ibi Hugalbot. Subscribe to my channel, Ibi Hugalbot, the amateur pundit. Si Inday Sara, ang presidente ko kahapon pa. Yon, salamat. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe at yung DSA. Na don't skip ads. Smile lang kayo because this is, after all, the third floor studios, the Happy Network. Mind your own opinion because it's INP. It's nothing personal. Bye, Wala na everyone. akong kape. Thank you.